Samantala, hanay naman po ng posibleng magkaroon ng pagbabago sa pagpapatupad ng seguridad sa Mindanao matapos po lagdaan ang huling annex ng Bangsamoro Framework Agreement nitong Sabado ayon sa AFP. Samantala, nagpapatuloy pa rin po ang sagupaan sa pagitan naman ng BIFF at ng mga militar sa Maguindanao. Ang detalye ng balitang yan mula sa aming kasamang si Waywaya Macalma live mula sa Campo Aguinaldo. Waywaya. Tama ka nga dyan, Princess. Isang araw nga matapos lagdaan ang huling annex ng peace agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. Isang engkwentro ang naitala ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas sa Maguindanao. Ayon kay Colonel Dixon Hermoso, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division, nagsimula ang bakbakan linggo ng hapon labang sa 50 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Sultan sa Barongis, Maguindanao. Matapos nito, kaninang alas 5:30 ng umaga, muling sumiklab ang gulo sa boundary naman ng Pikit, North Cotabato at Sharif Saydona, Maguindanao. Higit kumulang 15 minuto nagtagal, nakipagbakbakan ang laban sa BIFF. Ayon kay Hermoso, nagsasagawa lamang sila ng law enforcement kasama ang pulisya laban sa BIFF dahil sa kanilang ginawang gulo noong isang taon ng Setyembre. Umabot naman sa higit 100 pamilya ang kinailangan lumika sa Datopiang, Maguindanao dahil sa gulo. Wala naman naiulat na nasugatan sa pagitan ng gobyerno at marami silang naitalang nasugatan sa kabilang panig. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang hepe ng Public Affairs Office ng AFP, wala itong kinalaman sa katatapos sa paglagda ng peace agreement nitong weekend. Sa ngayon ay wala pang nakukuha ang AFP kung ano ang kanilang magiging papel matapos ito lagdaan. Sa ngayon, anya, ang magiging mekanismo ng militar at ng MILF ay ang pagkakaroon ng close coordination ng dalawang panig upang ma-identify kung sino-sino ang threat group sa lugar. Ito upang makamit na ang inaasam na kapayapaan, partikular na sa Mindanao. Pero tiyak na maiiba ang kanilang prioridad dahil sa peace agreement. Una ay ang pagde-deploy ng mga sundalo sa iba't ibang parte ng bansa o ang tinatawag na redeployment of troops ay posibleng nga maiba. Ito upang mapagtuunan naman ng pansin ng militar ang ilang kalaban ng Estado, kagaya ng NPA, Abu Sayyaf at iba pa. Pangalawa ay pagpoprotekta sa ating inaangking teritoryo, kagaya nga ng mga isla sa West Philippine Sea, at ito'y tinawag nga nilang external defense na gagawin nga ng militar sa mga susunod matapos nga ipatupad ang Bangsamoro government. Pangatlo ay ang humanitarian assistance, disaster response na ginagawa nga ng militar sa tuwing may kalamidad. Narito po ang ilang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang hepe po ng Public Affairs Office ng AFP. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay tayo ay nagagalak na itong ating peace process ay patuloy na nagtatagumpay. Ang ating hangad ay magkaroon tayo ng peaceful environment upang magkaroon ng development ang ating areas na conflict. Ngunit alam naman natin na hindi lahat sangayon sa mapayapang solusyon at nakikita natin na merong kukunting mga elemento na ang hangad ay ang paggamit ng violence at pagpatuloy ang pananakot sa ating mga kababayan. Kaya ang ating Armed Forces of Philippines, tayo po ay sumusuporta sa peace process, pero meron din tayong mechanism for focused military operations upang mapigilan natin itong mga tao na naging lawless at hindi naniniwala sa peace process. So yan ay patuloy natin gagawin. Kung itong ngayong maging successful at magkaroon tayo ng final peace agreement, ang mga posibilidad na pwedeng mangyari ay since magiging mapayapa ng lugar, ang sandatahang lakas sa Pilipinas ay pwedeng mag-redeploy para gumawa ng iba pang mga misyon na kinakailangan. Katulad ngayon, madami tayong global concerns katulad ng external defense at climate change na kinakailangan na magkapaggawa ang sandatahang lakas ng Pilipinas na mga misyon katulad ng humanitarian assistance at disaster response.
Princess, as of 1 p.m. nga kanina, in-update tayo ni Colonel Zagala na patungkol nga sa bakbakan na nangyayari dyan sa Maguindanao. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na ulat kung ito nga ba ay natapos na mula pa kaninang madaling araw. So far, binigyan sila ang 6th Infantry Division ng na kailangan nilang mag-report sa Hepe o kay Chief of Staff Emmanuel Bautista on or before 5 p.m. upang mabigyan sila ng update patungkol nga sa nagaganap na bakbakan dyan sa Maguindanao. Princess, yan ang update mula rito sa Campo Aguinaldo.